I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo. Meron tayong upload videos, updates. Naniwala ba kayo sa karma, mga kababayan? Ako, naniwala ako. Bakit kanyo? Pag gumawa ka ng kasamaan, natural, ano ang balik? Karma. Pag gumawa ka ng kabutihan, anong balik? Blessing. 'Di ba? So dahil dito sa ginawa ni dating Attorney Rodriguez, dating gabinete ni Pangulong Marcos Jr., sa ginagawa niyang paninira sa pamahalaan, lalo na sa Pangulo. Tingnan nyo, ha? Karma is real. Why? O ito, basahin ko po sa inyo, mga kababayan, ha? Oh. Aray ko. Sabi dito po, mga kababayan, the 31 million movements Facebook group, ayan, nagsampa ng reklamo si Jason Binay Suarez, pamangkin ni dating Vice President Jiju Mar Binay, para ipatanggal sa pagiging abogado si Attorney Victor D. Rodriguez sa dating Executive Secretary at abogado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Suarez, nilabag ni Rodriguez ang tungkuling bilang abogado nang isiniwalat nito ang mga confidential na impormasyon mula sa kampanya ng Pangulo noong 2022 at sa unang buwan ng administrasyon sa kanyang librong Kingmaker, the hard copy. Oh, di ba? Kaya nga laging sinasabi ng Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, if mayroon kayong sapat na ebidensya laban sa kanya, dalhin niyo po sa husgado at haharapin niya. O ito, uulitin ko na naman. Dekada na po sinisara ng mga Marcoses. Tandaan nyo yan, mga besa. Lagi kong ulitin. Trial of century, Amerika pa. Pinagtutulungan sila kung sino-sino mga abogado, sino pang mga ibang bansa. Oh, ano nangyari? Pagdating sa Amerika, humarap ang dating ginang. Ano nangyari? Panalo. Oh, kaninong sampal? Sa Aquino administrasyon. Yan ang lagi nyong katandaan. Dahil si Pangulong Marcos Jr., mayroon na po siyang learn and listen sa mga nakaraan. Kaya, naging maingat po yan. Hindi po basta-basta nyo ipakulong or ipa-impeach ang Pangulo or patalsikin sa palasyo na walang basihan. Kasi wala naman talaga. Oh, di ba wala? As in. Kitang-kita nyo naman galaw niya, no? Hardworking. Kitang-kita lang buong mundo. Pinupuri nga siya dahil sa kanyang magandang pamumuno. Oh. Tuloy, giniit ni Suarez ang mga ibinunyag ni Rodriguez. Totoo man o hindi, ay maingat na isinagawa para sa pansariling interes. Tama po yun. Nakikita natin kung gaano siya kadaldal sa social media. Lalo na po dito sa sa mga maisugrali. Ay, sus! Parang puwit ng manok itong bunganga ni Attorney Rodriguez pansariling interes at ambisyong politikal. Dahil kinarma, hindi nanalo. Nalabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Dagdag pa niya, ang ganitong gawain ay sumisira sa tiwala ng kliyente at ng publiko sa propesyon ng abogasya. Ayan, ganun pala ang parusa sa inyo mga abogado. Pag gumawa kayo ng katarantaduhan, kabalbalan, ayan, disbar, tanggal. Lalo na kung galing sa taong malapit sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Agay, no? Tuloy. Binanggit din ni Suarez na ang kasong ito ay dapat magsilbing aral sa kahalagahan ng katapatan at pag-iingat sa mga lihim ng kliyente at nanawagan siya sa Korte Suprema na ipatupad ang mataas na pamantayan ng integridad, katapatan at profesionalismo sa larangan ng batas. May punto po siya dito. Tama naman yung ginagawa niya. Mayroon pang ang libro ito Ito po yun, Ito po yung nagsampa. Di ba? May libro yan Hindi natin alam kung ano ba yung libro na sinusulat niya. Yan kaya ay nakita ng Pangulong Marcos Jr. Nabasa niya kaya?
Baka na mamaya, nandyan yung pangalan niya or binibintangan siya. Naku, delikado ka dyan. Kaya sabi ko sa inyo, naniwala kayo sa karma? Yes. Pag gumawa ka ng kasamaan sa kapwa, lalo't gagawa-gawa, istoryahe, na wala ka naman sapat na batayan, sure yan ang karma. Susundan kanya talaga. Ayan reklamo para sa disbarment ni dating Executive Secretary Victor Rodriguez isinampa. Dapat ito si Sara Duterte din, mga kababayan. Oo, walang kwentang mga abogado itong mga to. Maraming abogado na magagaling pero mayroon ding abogado na pulpul ang utak. Tama nga yung sinabi ni yung itong nagsampa ng kaso, pang sariling interest lang ang inatupag. Ayon sa nagsampa ng reklamo na si Jason Binay Suarez, sinilabag ni Rodriguez ang tungkulin bilang abogado. Ang isiniwalat nito ang mga confidential na informasyon mula sa kampanya ng Pangulo noong 2022. Ayun, buti ang bait ng Pangulo, hindi siya ang nagsampa ng kaso, kundi yung ibang tao. Tingnan nyo ang Pangulo, sobrang kabaitan, At sa unang buwan ng administrasyon sa kanyang librong Kingmaker, the hard copy, ay siguro may mga may mga hindi magandang nakasulat dyan, kaya maari. Ayon pa kay Suarez, ang ginawa ni Rodriguez ay para sa pansariling interes at ambisyong politikal, nalabag sa Code of Professional Responsibility. Dahil abogado ito, malamang mga kababayan, lumabag siya sa mga rules and accountability. Dagdag pa niya, ang ganitong gawain ay sumisira sa tiwala ng kliyente at ng publiko sa profesyon ng abogasya, lalo na kung galing sa taong malapit sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Tama naman siya, may punto po yan, Siyempre, pag sinasabi mo ang isang tao ay mayroong ginawang kabalbalan, kalukuhan, katarantaduhan, lalo't pag abogado, di ba parang dikit yan sa mga ibang lawyers? So marami din na mag-iisip na, ay, ganun pala yung mga abogado, ganito, ganun, di ba? Parang nadadamay sila, So, naku, karma is real, mga bes. Ano po ang komento nyo tungkol dito? Good luck na lang sa inyo, Victor. Yan kasi, tahimik na tahimik ito. Yun pala, may katuksikan ng pag-uugali. So, yun mga kababayan, see you again on my next upload video. Don't forget to like and hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga uploads. Follow me guys. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.